Kamakailan nga ay hindi na napigilan ni Senator Sonny Angara ang tila nga daw pambubuli ng mga kongresista sa mga senators. Kaya nga nagbigay na ito ng pahayag, itigil na ang pambubuli. Abay sumagot naman ang mga kongresistang ito, ang kakapal ng mukha. Hindi naman daw sila nambubuli, sadyang babagal daw magtrabaho ang mga senador. Kaya nga daw dapat ipasa na ng mga senador ang kahilingan ni President PBM para nga amyendahan na ang ating konstitusyon. Bakit kaya nagmamadali? Abay sa kanilang naging press con ay inutusan pa nila ang mga senators na bilis-bilisan nang ipasa ang RBH 6 para dumagawa na nila ang kanilang trabaho. Naks naman. Pero duda nga dito ang influencer na si Mr. Will Tucker dahil nga sa tingin niya kaya nagmamadali ang mga kongresista na ito na maipasa itong batas na ito ay maaaring masingit daw ang long-term extension. Kasi nga alam nila sa kanilang mga sarili na hindi na sila makakabalik sa posisyon ngayong darating na halalan dahil nga nabuking na sila ng taong bayan. Kaya't ito na lamang daw ang natitirang paraan upang manatili pa sila sa kanilang pwesto. Well, yun nga yung sinasabi ko na wala namang bullying na nangyayari. I think what the Senate is seeing is that the House is more vocal when it comes to national issues. The House is more vocal talking about issues close to their heart. The House is reacting to what is happening in our country. And in any democracy, that should be a welcome development. If I mean to take things lightly. So, ako naman, ang Valentine's wish ko para kay Senator Nancy ay sana let love rule. Wow, yes. Diba? So, grabe mga Lods, I know napansin nyo rin to. Itong mga kongresista natin, palaging may press conference. Diba? Parang hindi pa sila naaalibadbaran. Actually ako mga Lods, naaalibadbaran ako sa mga pagmumuka nito. Diba? Kasi sa totoo lang, puro press conference, puro papugi, diba? Puro na lang yaw-yaw. Na-gets? And nakakarindi talaga ngayon mga Lods. Kasi imagine mo, mga senador, mga kongresista, palagi nagbabangayan. Diba? Kung hindi nagkakasundo. Dati hindi naman ganyan yan eh. Di ba? Kaya talagang makikita mo dito mga Lods kung sino talaga, di ba, yung may ambisyon at may ibang pakay, di ba? Talagang magkakagulo talaga eh. Tingnan mo sa nangyayari ngayon no, sa House of Representatives, di ba? Nakakatawa nga eh kasi tawag dito, kumbaga deny nila, di ba, na sila daw ang pakana ng People's Initiative. Pero, ito makinig kayo. Pero, sa nakikita natin ngayon, ang House of Representatives ang eager, di ba, dyan sa charter change. So, makukonek mo talaga, di ba? Kung saan ba galing yung People's Initiative? Siyempre, doon sa mga taong agresibo sa charter change. Sino man yun, di ba? Kundi mga kongresista. Tapos dinideny pa nila. Di ba sabi nga ni Senator Cheese, kung hindi naman pala masama, di ba? And at the same time, wala kayong hidden agenda. Di ba? Diyan sa People's Initiative, di ba? Bakit hindi nyo aminin na kayo mismo ang pasimuno niyang People's Initiative? And lalo na ang mga kongresista, nagmamadali sila. Di ba? Minamadali nila ang Senado. Nakapagtataka talaga mga Lods. Minamadali nila. Bakit kaya nila minamadali? Ayaw nilang paabuti ng eleksyon? I'm sure may babaguhin yan talaga sila sa konstitusyon. Kasi nagmamadali sila eh. Hindi ako convinced na yung pagmamadali nila ay para sa taong bayan. Yung pagmamadali nilang amyendahan at baguhin ang konstitusyon para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sus! Diba? Di ako naniwala dyan. Para sa kapakanan nila. Pabor ba kayo dito mga Lods? Kasi isa sa mga pwedeng mangyari pag naamyendahan na ang konstitusyon,
'di ba? Or natuloy yung charter change. Anytime kasi ay sa pagkakaintindi ko lang although ang frontline nila ngayon is para daw sa ekonomiya, para daw sa mga Pilipino, 'di ba? Pero sa totoo lang, posibleng pwedeng mangyari na ang isa sa magiging rason, 'di ba, bakit nila minamadaling amyendahan ang konstitusyon ay para patagalin ang termino ng isang presidente. Possible 'yon, 'di ba? Yan yung naiintindihan ko Although para daw yung mga foreign investor ay mas makalapit daw sa Pilipinas, no? Ang dami nilang mga sinasabi, 'di ba? Pero hindi natin maipagkakaila na pwedeng mangyari kasi naamyendahan 'di ba? Kumbaga binago na nila ang konstitusyon. And anytime pwede nilang isingit ang pagpapahaba ng termino ng isang presidente. So, ang tanong dito, pabor ba kayo? Kung mangyari iyan, pabor ba kayong pahabain ang termino ng isang presidente? Lalo na ngayon na ang president ay si President BBM. Para sa akin mga lords, it's my opinion, hindi ako pabor. Hindi ako pabor na pahabain ang termino ni President BBM. Pabor ako na tapusin niya yung kanyang term, So, sinusuportahan natin ngayon ang ating presidente. Pero hindi ako pabor, na mas pahabain pa ang termino at mas patagalin pa si President BBM sa pwesto. Lalo na sa nangyayari ngayon. Kasi sa totoo lang, pag pinatagal, 'di ba? Talagang maghahari-harian yang si Romualdez, kitang-kita mo naman ngayon, 'di ba? 'Di ba? Kasi freedom 'yun 'Di ba? Kumbaga freedom ng mga Pilipino ang mamili ng kanilang leader. And freedom din ng mga Pilipino kung hindi na satisfied, ang mga Pilipino sa isang leader, kaya may halalan, 'di ba? Kaya kailangan maghalal ng panibagong leader. It's because it's our freedom. It's our freedom to choose, 'di ba? And kalayaan natin 'yun na mamili at karapatan natin 'yun. Sorry to say, mabait si President BBM, yes. Pinaglaban natin siya during election, yes. Pero wala sa plano at wala sa usapan, yung pagpapatagal ng kanyang termino. At sa nakikita natin ngayon mga lords, to, analysis ko lang to I'm sure, kasi mostly din ng mga Pilipino na papansin din ito Feeling ko mga lords, gusto rin talaga ni President BBM, yung charter change. Actually, sinabi naman niya, di ba? Pero para daw sa ekonomiya. Pero I don't think so para sa ekonomiya. So, ang ginagawa niya, di ba? Para sa akin lang to So, ang ginagawa ni President BBM, kasi of course, di ba, magiging iba ang tingin ng mga tao sa kanya kung sa kanya mismo manggaling na ayun, charter change, di ba, para tumagal ako sa pwesto, di ba, parang iba yung impact sa mga tao. So, ang ginagawa niya ngayon, yung Kongreso, di ba, lalo na, tingnan mo, si Romualdez, ang ingay, di ba, para si Romualdez lang ang mapuputakti kung medyo hindi kinagat ng tao. So, safe si President BBM. Kaya pansinin mo, di ba, mag-comment siya sa charter change, medyo hindi, di ba, hindi niya dinidiin. Pero lately lang, di ba, parang nagpapahiwatig na siya. Pero kitang-kita mo ang pattern Ang mga kongresista ang parang agresibo, Ang kampon ni Romualdez ang agresibo. Kasi naman, alangan namang ang president ang mag-initiate niyan, di ba? So magiging iba yung tingin ng mga Pilipino sa kanya. Di ba, baka akalain gahaman sa kapangyarihan or gusto pang mag-stay long, di ba? So, ayun, medyo off. Medyo hindi okay. Di ba? May mga nababasa nga akong comment ng ibang mga loyalista, di ba, na 20 years pa dapat, si President BBM. Parang, hindi ba kayo kinilabutan sa sinasabi nyo? Di ba? Yes, mabait si President BBM, So,
ramdam naman natin yung puso niya sa mga Pilipino. Pero, in this matter, hindi. So, tapusin lang ni President BBM ang kanyang termino, 6 years is enough for him. Diba? And, let's see sa next election. And, gusto kong maranasan at maramdaman ang leadership, no? Although nararamdaman na natin ngayon yung leadership ni VP Inday, pero gusto ko maramdaman ang leadership ni Inday Sara pag siya na ang naging presidente. I'm really excited. I'm just so excited na mangyari yan. 'Di ba? Kaya no sa pagpapatagal ng termino. Para lang yan kay Apo Lakay. Diba? So, pinatagal. So, we have the freedom to choose, guys. Let the people speak and let the people decide. Diba? Kung sino ang sa tingin nilang magiging next na leader ng bansa. And I'm really sure na hindi ikaw yun, Romualdez. Grabe na talaga ang paghahari-harian ng mga kongresista na ito. Sa bagay, na andyan ang kanilang pinuno na si Martin Romualdez Cocodilos. May basbas kasi, kaya ang lalakas ng loob ng mga kongresista na ito. Akala mo naman may pakinabang ang taong bayan sa inyo. Dapat lang talagang bantayan muna at pag-aralan muna ng ating mga senators kung talagang dapat amyendahan ang ating konstitusyon. Ano ang masasabi mo? Huwag kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.